Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Sa mga makikinig ng parausan ako ni Kuya Sandro, make sure na pakinggan muna ninyo yung Sinehan ng Isetan Recto na meron kantan at subuan para maintindihan ninyo yung flow ng kwento na ito. Ay, ako si Prince. Simula nang dumating ako dito sa Maynila, pakiramdam ko ang dami ko ng naranasan at natutunan tungkol sa buhay at sa sarili ko. Mula sa pagiging simpleng probinsyanong tahimik lang noon sa Bicol, unti-unti kong na-experience kung gaano kaiba ang buhay sa malaking syudad. Ang daming bagong tao, bagong lugar, at mga bagay na dati hanggang imagination ko lang. May mga pagkakataong sobrang saya ko dahil pakiramdam ko mas nagiging malaya akong maging sarili ko. Pero may mga gabi rin na sobrang gulo ng isip ko dahil sa mga bagay na nararamdaman at na-experience ko dito sa Maynila. Habang tumatagal ako rito, mas lalo kong nakikilala yung totoong ako. Yung mga gusto ko, mga takot ko, at yung mga bagay na pilit kong tinatago noon. Pero hindi ko inaasahan na sa pag-e-explore ko ng bagong mundo, may mga emosyon at sitwasyon akong haharapin na kayang magpabago ng buong pagkatao ko. May mga bagay akong ginawa na hindi ko akalaing magagawa ko. May mga lugar akong pinuntahan na dati nababasa ko lang online. Sa pagdating ko dito sa Maynila, hindi lang pala bagong buhay yung natagpuan ko. Mas nakilala ko rin yung bahagi ng sarili ko na matagal ko nang pilit itinatago. Bumangon ako mula sa kama habang hindi pa rin mapakali yung isip ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko ng mga oras na yon, pero dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at naglakad papunta sa kwarto ni Kuya Sandro. Bahagyang nakabukas yung pinto niya, kaya napahinto muna ako sa tapat nito. Nang sumilip ako sa loob, nakita kong mahimbing na siyang natutulog. Mahina lang ang ilaw mula sa labas, kaya bahagya ko pa ring nakikita yung mukha niya habang nakahiga sa kama. Naglakad ako ng maingat palapit sa kanya. Ang himbing ng tulog niya. Naghihilik pa siya. Ang bilis ng mga sumunod na pangyayari. Halo-halo na yung tumatakbo sa isip ko ng mga oras na yon at hindi ko na maintindihan kung tama pa ba yung ginagawa ko o nadadala lang ako sa emosyon at matagal ko nang tinatagong nararamdaman. Ang huling malinaw kong naaalala, dahan-dahan akong yumuko palapit sa kanya at hinalikan ko siya. Biglang nagising si Kuya Sandro. Napaatras agad ako nang makita kong dahan-dahan niyang minulat yung mga mata niya. Nanlamig bigla yung buong katawan ko habang nakatitig lang siya sa akin. Halatang naguguluhan sa nangyayari. Pakiramdam ko tumigil yung mundo ko ng mga sandaling iyon. Hindi ako makapagsalita at hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. "Prince, bakit mo ako hinahalikan?" Tanong niya. Sorry kuya. Hindi ko sinasadya. Sabi ko habang nakayuko ako dahil sa sobrang hiya. Pakiramdam ko gusto ko nang mawala sa hiya at takot habang nakatayo sa harap niya. Hindi ko kayang tingnan siya ng diretso dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman ko ng mga oras na yon. Tahimik lang siya ng ilang segundo kaya lalo akong kinabahan. Akala ko magagalit siya o palalayasin niya ako sa kwarto. Pero bigla na lang siyang napailing at bahagyang natawa. "Ikaw talaga," mahina niyang sabi. Bago pa ako makapag-react, bigla niya akong hinila palapit sa kanya. Napahawak agad ako sa braso niya sa gulat habang sobrang lakas ng tibok ng puso ko. "Kuya, sorry talaga," sabi ko. Habang nakadikit ako sa kanya dahil sa paghila niya sa akin. "Okay lang, since tayong dalawa lang dito, malaya kang gawin yung gusto mo sa akin," sabi niya. Nagulat ako sa sinabi niya, kaya hindi agad ako nakagalaw o nakapagsalita. Pakiramdam ko, huminto yung utak ko habang sobrang lakas ng tibok ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman o isipin sa mga nangyayari. Hinawakan ni Kuya Sandro yung kamay ko at dahan-dahan niya iyong inilagay sa tiyan niya. Pakiramdam ko lalo akong nawalan ng lakas para mag-isip ng maayos sa sobrang bilis ng mga nangyayari. Hindi ko na maintindihan kung tama pa ba yung ginagawa namin
o nadadala lang kami pareho sa emosyon ng mga oras na yon. Ang alam ko lang, sobrang lakas ng tibok ng puso ko habang magkalapit kaming dalawa. Ang huling malinaw kong naaalala, meron nangyari sa amin na dalawa. Binembang ako ni Kuya Sandro. Habang magkatabi kami ni Kuya Sandro pagkatapos ng nangyari sa pagitan naming dalawa. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Tahimik lang kaming dalawa habang nakatitig ako sa kisame. Sobrang nag-enjoy ako sa bembang niya. Pakiramdam ko sobrang bilis ng lahat. Parang ilang buwan lang ang nakalipas simula nung dumating ako sa Maynila, na puno lang ng curiosity at excitement. Pero ngayon, nandito na ako sa sitwasyong hindi ko inakalang mararanasan ko. Hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba yung nangyari o matatakot ako sa posibleng magbago pagkatapos nito. Ang alam ko lang, hindi na magiging pareho ang lahat sa pagitan naming dalawa. Nag-usap kami ni Kuya Sandro ng gabing iyon habang tahimik lang ang buong kondo. Pareho kaming hindi agad makatingin ng diretso sa isa't isa dahil parang pareho naming hindi alam kung paano sisimulan yung usapan pagkatapos ng nangyari. Mabigat yung pakiramdam sa pagitan naming dalawa. Halo yung hiya, pagkalito, at takot sa posibleng mangyari kapag may ibang nakaalam. Walang dapat makaalam nito. Mahina niyang sabi habang nakaupo sa gilid ng kama. Seryoso yung boses niya, ibang-iba sa nakasanayan kong pagiging kalmado niya. Oo, walang makakalaam, sagot ko. Lumipas ang mga araw at linggo, at unti-unti kaming bumalik sa dating routine namin ni Kuya Sandro. Sa harap ni na Mama at Tito Ramil, parang normal lang ang lahat. Sabay pa rin kaming kumakain minsan, naghahatidan pa rin sa school, at nagkukwentuhan tungkol sa kung ano. Ano na parang walang nangyari sa pagitan naming dalawa. Akala ko, isang beses lang lahat at tuluyan na naming kakalimutan. Akala ko kaya naming bumalik sa dati at magpanggap na parang walang nangyari sa pagitan naming dalawa. Pero meron ulit nangyari sa amin. Naulit ng naulit. Maraming beses, gabi-gabi kapag kami lang dalawa sa kondo. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting naging lihim naming dalawa yung bagay na minsan naming sinubukang kalimutan. Pero imbes na mawala, parang mas lalo lang kaming nahulog sa sitwasyong alam naming hindi simple at hindi dapat nangyayari. Hanggang isang araw, bigla na lang nagpakilala si Kuya Sandro ng girlfriend niya. Parang biglang nanlamig yung buong katawan ko nang makita ko silang magkasama sa kondo. Nakangiti siya habang kinukwento kay Mama kung paano sila nagkakilala, habang yung babae naman ay tahimik lang na nakangiti sa tabi niya. Saan kayo nagkakilala ni Sandro? Tanong ni Mama sa girlfriend ni Kuya. Habang sabay-sabay kaming kumakain sa dining table. Sa work po, magkaiba kami ng department pero lagi po kaming nagkakasabay sa pantry. Sagot ng girlfriend ni Kuya Sandro. Jessica ang name ng girlfriend ni Kuya. Office romance pala. Kailan naman kayo magpapakasal ng anak ko? Sabi ni Tito Ramil. Habang natatawa at nakatingin kay Kuya Sandro. Kahit bukas na papa, kung papayag si Jessica. Natatawang sagot ni Kuya Sandro habang nakatingin sa girlfriend niya. Baliw ka talaga. Ilang araw pa lang tayong magjowa. Kakakasagot ko lang sa'yo nung isang araw Mag-ipon muna tayo. Sagot ni Ate Jessica. Biglang nagtawanan sina Mama at Tito Ramil sa sinabi niya. Ikaw naman, Prince. Kailan mo ipapakilala yung girlfriend mo? Biglang sabi ni Tito Ramil. Bigla silang napatingin sa akin kaya halos mabilaukan ako sa iniinom kong tubig. Napahawak agad ako sa baso habang pilit na ngumiti. Wala pa po akong girlfriend, sagot ko. Aba, gwapo ka namang bata. Sigurado ako maraming may gusto sa'yo sa school. Biro ni Mama habang nakangiti. Tahimik lang si Kuya Sandro pero napansin kong napatingin siya sa akin. Sandali, bago muling umiwas ng tingin at uminom ng tubig. Nako tito, focus muna ako sa studies, sagot ko. Masaya lang kaming nagkukwentuhan sa dining table habang nagtatawanan sina Mama, Tito Ramil, at Ate Jessica. Paminsan-minsan, sumasagot din ako at pilit na nakikisabay sa usapan para hindi nila mapansin na may mali sa akin. Pero deep inside, unti-unti akong nasasaktan habang nakikita ko kung gaano kasaya si Kuya Sandro kasama yung girlfriend niya. Kitang-kita ko sa mga ngiti,
at tingin niya na komportable siya at masaya sa tabi ni Ate Jessica. Habang pinapanood ko silang magkatabi, doon ko mas na-realize na baka ako lang talaga yung nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa mga nangyari sa pagitan naming dalawa. Baka para sa kanya, isa lang iyong pagkakamali o lihim na kailangan kalimutan. Tahimik lang akong napangiti habang nakikinig sa kanila. Pero sa loob-loob ko, parang may mabigat na bagay na unti-unting dumudurog sa dibdib ko. Nung gabing iyon, naiwan kaming dalawa ni Kuya Zandro sa kondo matapos umalis sina Mama, Tito Ramil, at Ate Jessica. Tahimik lang ang buong sala habang pareho kaming kunwaring abala sa kanya-kanyang ginagawa. Siya, nakatayo sa kusina habang umiinom ng tubig. Ako naman, nakaupo lang sa sofa pero hindi mapakali yung isip ko. Kanina pa umiikot sa utak ko yung mga ngiti niya habang kausap si Ate Jessica. Yung paraan ng pagtitig niya rito. Yung pagiging komportable nila sa isa't isa. Habang naaalala ko lahat ng iyon, mas lalo akong nasasaktan. Hindi ko na kinaya yung bigat sa dibdib ko, kaya tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Kuya, sabi ko tapos napalingon siya. Bakit? Kalmado niyang sagot. Ano yun? Sino ba talaga si Jessica para sa'yo? At paano naman yung sa atin? Sabi ko. Biglang natahimik si Kuya Zandro. Saglit siyang napaiwas ng tingin at ibinaba yung hawak niyang baso sa mesa. Prince, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero kalimutan mo na yung nangyari sa tin. Hindi dapat nangyari yon. Naiintindihan mo ba ako? Sabi niya. Pakiramdam ko biglang nanikip yung dibdib ko nang marinig ko yung mga salitang iyon. Para akong nawalan ng boses habang nakatitig lang sa kanya. Kuya, hindi ko kayang kalimutan. Wala lang sa'yo lahat yon. Ang dali mo naman sabihin yan. Lagi mo ako binibembang. Ginawa mo akong parausan tapos kakalimutan ko lang yon. Sagot ko medyo naiinis na yung boses ko. Please, kalimutan mo na lahat. Isang malaking pagkakamali yung ginawa natin. Sabi niya. Hindi na ako nagsalita pa pagkatapos noon. Pakiramdam ko kasi kahit ano pang sabihin ko, wala na ring magbabago sa pagitan naming dalawa. Tahimik akong tumalikod habang mabigat na mabigat yung dibdib ko. Hindi ko na hinintay pa kung may sasabihin siya dahil pakiramdam ko, kapag narinig ko pa ulit yung boses niya, lalo lang akong masasaktan. Dahan-dahan akong naglakad palabas ng kondo habang pilit pinipigilan yung pag-iyak ko. Pero pagkapasok ko sa elevator, doon na tuluyang bumigay yung emosyon ko. Tahimik akong umiiyak habang nakayuko. Pakiramdam ko sobrang sakit ng dibdib ko na parang hindi ako makahinga ng maayos. Hindi ko alam kung galit ba ako, nasasaktan, o nagsisisi sa lahat ng nangyari sa amin. Paglabas ko ng building, malamig yung hangin ng gabi pero parang wala akong maramdaman. Naglakad lang ako ng walang direksyon habang pinupunasan yung luha ko. Sa unang pagkakataon simula nang dumating ako sa Maynila, pakiramdam ko sobrang nag-iisa ako. After ng confrontation namin ni Kuya Zandro, pakiramdam ko may malaking nagbago sa pagitan naming dalawa. Hindi na tulad dati yung pakikitungo niya sa akin. Napansin ko na unti-unti na niya akong iniiwasan. Dati madalas niya akong yayain kumain sa labas o ihatid papasok sa school kapag pareho kaming may lakad. Pero pagkatapos ng gabing yon, naging malamig at maingat na siya sa bawat kilos niya sa akin. Kapag nasa kondo kami na kaming dalawa lang, madalas nasa kwarto lang siya at hindi niya ako kinakausap. After ng confrontation namin ni Kuya Zandro, pakiramdam ko may malaking nagbago sa pagitan naming dalawa. Hindi na tulad dati yung pakikitungo niya sa akin. Napansin ko na unti-unti na niya akong iniiwasan. Dati, madalas niya akong yayain kumain sa labas o ihatid papasok sa school kapag pareho kaming may lakad. Pero pagkatapos ng gabing iyon, naging malamig at maingat na siya sa bawat kilos niya sa akin. Kapag nasa kondo kami na kaming dalawa lang, madalas nasa kwarto lang siya at hindi niya ako kinakausap. Habang ako, pilit lang ding nagpapanggap na ayos ako kahit pakiramdam ko, unti-unti akong nadudurog sa loob. Minsan nahuhuli ko siyang pasimpleng tumitingin sa akin,
pero agad din siyang umiiwas ng tingin pagkatapos. At sa bawat paglayo niya, mas lalo kong nare-realize na baka tama siya. Baka dapat ko nang kalimutan yung nangyari sa amin na dalawa. Sobrang sakit para sa akin yung pag-iwas ni Kuya Zandro. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman yung distansya niya sa akin. Yung dating madalas kaming magkasama at nagkukwentuhan, napalitan ng tahimik at maiikling usapan na parang pilit lang. At ngayong umaga, parang mas lalo pang gumuho yung mundo ko nang malaman kong lilipat na siya ng bahay. Narinig ko lang sila mama na nag-uusap sa kusina tungkol sa paglipat niya malapit sa trabaho para mas convenient daw sa kanya. Habang nagsasalita sila, pakiramdam ko parang unti-unting nanlamig yung buong katawan ko. Bago tuluyang lumipat si Kuya Zandro, ilang oras muna akong nag-isip kung kakausapin ko pa ba siya o hahayaan ko na lang na matapos lahat ng walang maayos na paalam. Pero habang iniisip ko na baka hindi ko na siya makasama araw-araw pagkatapos noon, mas lalo akong hindi mapakali. Kaya ng gabing iyon, dahan-dahan akong naglakad papunta sa kwarto niya. Bahagyang nakabukas yung pinto at nakita ko siyang nag-aayos ng mga gamit niya sa loob ng kahon. Tahimik muna akong nakatayo sa may pintuan habang pinapanood siya. Napatingin siya sa akin nang mapansin niyang nasa may pinto ako. "May kailangan ka?" Mahina niyang tanong. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tanong ko. "Sige, pumasok ka and lock the door." Sagot niya. Umupo ako sa gilid ng kama niya habang tahimik lang ang buong kwarto. Hindi ko alam kung paano sisimulan yung sasabihin ko. Pakiramdam ko ang dami kong gustong ilabas pero sabay-sabay ding bumabara sa lalamunan ko. "Aalis ka na ba talaga?" Mahina akong tanong habang nakayuko. "Oo, mas mabuti siguro kung magkakaroon muna tayo ng distance." Sabi niya. "Tinatakasan mo lang ba ako?" Tanong ko habang pilit ko siyang tinitignan sa mata. "Hindi, hindi kita tinatakasan. Inaayos ko lang yung mga bagay bago lalo pang maging komplikado. Saka meron na akong girlfriend, Prince. Hindi na pwedeng itong ginagawa natin." Sabi niya. "Sorry, dahil sa akin kaya ka alis." Sabi ko tapos tumulo na yung luha sa mata ko. "Prince, wag mong isisi lahat sa sarili mo. Pareho tayong may mali sa nangyari. I'm just confused. And I just wanted to explore. And I found out na hindi ito yung gusto ko." Sagot niya. Nakikinig lang ako habang nagsasalita siya. Tahimik lang akong nakaupo sa gilid ng kama habang pilit pinapakalma yung sarili ko, pero bawat salita niya parang mas lalo lang bumibigat sa pakiramdam ko. "Bata ka pa, Prince. Marami ka pang makikilala at mararanasan. Baka confused ka lang din sa mga nararamdaman mo ngayon." Sabi niya. "Hindi ako confused. Alam ko yung nararamdaman ko para sa'yo." Sagot ko. "Prince, mali ang lahat ng ito. Kaya kailangan na nating itigil. Kahit stepbrothers lang tayo, mali pa rin ito. Mas mabuti nang ngayon pa lang, tapusin na natin bago pa mas lalong maging komplikado. Sana maintindihan mo." Sabi niya. Napayakap na lang ako kay Kuya Zandro habang tuluyan ng bumubuhos yung mga luha ko. Hindi ko na napigilan yung sakit na matagal ko nang pilit kinikimkim. Pakiramdam ko kasi, sa mga oras na yon, unti-unti ko nang nawawala yung taong naging pinakamalapit sa akin dito sa Maynila. Tahimik lang siya habang hinahayaan akong umiyak. Wala na rin akong ibang nagawa kundi tanggapin yung mga salitang sinabi niya. At simula ng araw na yon, halos hindi ko na siya nakita sa kondo. Bihira na lang siyang umuwi at kadalasan, work at bagong apartment na lang niya yung inaatupag niya. Kapag umuwi man siya minsan, sobrang ikli na lang ng usapan namin at parang may malaking pader na sa pagitan naming dalawa. Pinilit kong mag-move on pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sinubukan kong libangin yung sarili ko sa school, sa mga kaibigan ko, at sa kung anu-anong bagay para kahit papaano mabawasan yung sakit na nararamdaman ko. Palagi din akong nagpupunta sa Isetan Recto para magpasubo kung kani-kanino. Pinilit kong mag-move on pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sinubukan kong libangin yung sarili ko sa school, sa mga kaibigan ko, at sa kung anu-anong bagay para kahit papaano mabawasan yung sakit na nararamdaman ko.
Palagi din akong nagpupunta sa Isetan Recto para magpasubo kung kani-kanino. Nung naging second year college na ako, mas lalo akong naging busy sa school at sa sarili kong buhay. Dumami yung projects, organization activities, at mga bagong tao na nakilala ko at nakakasama ko araw-araw. Halos wala na rin akong oras para magmukmok at balikan yung mga bagay na matagal nang nangyari. Unti-unti, napansin kong hindi na ganoon kadalas pumasok sa isip ko si Kuya Sandro. Hindi na tulad dati na bawat gabi bago matulog, siya agad yung naaalala ko. Ngayon wala na. Siguro naka-move on na ako. Kalaunan, umalis na rin ako sa kondo nila Mama at Tito Ramil at nagdesisyon na akong bumukod ng tirahan. May trabaho na rin kasi ako noon sa isang call center, kaya kahit papaano, kaya ko nang suportahan yung sarili ko at magbayad ng sariling renta. Noong una, ayaw pumayag ni Mama dahil nag-aalala siya sa akin. Gusto niya na sa kondo pa rin ako tumira para mabantayan niya ako kahit papaano. Pero habang tumatagal, nakita rin niya kung gaano ko gustong matutong maging independent at magkaroon ng sariling space. Kaya kalaunan, pumayag din siya. Tinulungan pa nga nila ako ni Tito Ramil sa paglipat ng mga gamit ko sa maliit kong apartment na malapit sa trabaho. Tapos nakilala ko si Emilio. Una ko lang siyang nakilala sa Yellow App. Sa totoo lang, wala naman talaga akong balak seryosohin siya noong una. Sanay na rin kasi ako na karamihan ng nakikilala doon. Hanggang usap, landian, bembangan. Panandali ang connection lang. Kaya sa isip ko, bembang body lang dapat kami at walang emosyon na involved. Pero iba si Emilio. Mabait siya, madaling kausap, at marunong makinig. Gwapo na nga, may sense pa kausap. Tapos ang dax pa. Habang tumatagal kaming nag-uusap at nagkikita, hindi ko namamalayan na unti-unti na palang nahuhulog yung loob ko sa kanya. Minsan naiisip ko na natatakot akong seryosohin siya dahil ayoko nang maulit yung sakit na naranasan ko noon. Ayoko nang umasa sa isang tao tapos sa huli, ako lang din yung masasaktan. Pero habang mas nakikilala ko si Emilio, mas lalo kong nare-realize na mahirap palang pigilan yung sarili mo kapag genuine na yung nararamdaman mo para sa isang tao. Naging kami ni Emilio at sa hindi ko inaasahan, tumagal kami ng ilang taon. Hanggang ngayon, kami pa rin. Graduated na rin ako ng college ngayon at may maayos na trabaho na. Masaya na ako ngayon sa buhay ko. Si Kuya Sandro naman, kinasal na sila ni Ate Jessica. Nabalitaan ko na lang kay Mama kung gaano kaganda yung naging kasal nila at kung gaano kasaya yung buong pamilya noong araw na yon. Hindi ako naka-attend sa kasal nila dahil na-ospital si Emilio ng mga panahong iyon. Siyempre, mas pinili kong samahan at alagaan siya kaysa pumunta sa kasal. Ang funny ng buhay. Life has a way of showing you why you suffered from pain. Minsan, habang nasa gitna ka ng heartbreak at pagkalito, pakiramdam mo hindi mo nakakayanin at hindi mo maintindihan kung bakit kailangan mong maranasan yung ganong klaseng sakit. Pero habang tumatagal at nagpapatuloy yung buhay, unti-unti mong maiintindihan kung bakit hindi nag-work yung mga bagay na pilit mong hinawakan noon. And I just realized na may mga tao talagang dumadaan sa phase ng exploration at pagkalito tungkol sa sarili nila. May mga taong akala nila, alam na nila kung ano yung gusto nila, pero habang tumatagal, saka lang nila mas nakikilala yung totoong sarili nila. May iba na nag-e-experiment, may curious lang, at may mga taong sinusubukang intindihin kung ano ba talaga yung gusto nila. Pero may lalaki din pala na pumapatol sa kapwa nila lalaki just for fun. Or trip-trip lang. Parang yung ginawa sa akin ni Kuya Sandro. At habang tumatanda ako, mas naiintindihan ko na hindi lahat ng taong mamahalin mo ay para talaga sa'yo. May mga taong darating para turuan ka, saktan ka, at tulungan kang mas makilala yung sarili mo. Pero hindi sila yung makakasama mo hanggang dulo. Pero sa ngayon, masaya ako dahil kasama ko si Emilio. Sa kanya ko naranasan yung klaseng pagmamahal na payapa. Totoo, at hindi kailangang itago. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories.
Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.